Hi guys! Gawa po tayo ng simpleng merienda. So, omochi with fillings, ube, and cheese. Medyo sisimplihan lang natin kasi ayaw ng anak ko na masyadong maraming lahok. So, naghanda lang tayo ng glutinous. Lagyan natin ng konting tubig hanggang sa maging yung sakto lang yung lapot niya. And then, pag nakagawa na tayo ng dough, so ilagay lang natin yung ube saka cheese, then bilugin natin. So, depende kung gaano kalaki yung gusto nyo. And then, nagpakulo lang pala ako ng 1 cup of water, 2 cups of milk. So, depende sa inyo kung anong klaseng milk. Pwedeng fresh milk or pwedeng evaporada. Or pwede rin gata. Kasi ako, milk yung meron sa bahay, kaya yun po yung ginamit ko. So, hintay lang natin siyang kumulo. And then, pag kumulo na siya, pwede na natin ilagay yung ating binilog na omochi or yung glutinous flour, no? Na may fillings na ube and cheese. So, ilagay lang natin siya isa-isa. So, wag natin pagdikit-dikitin para mamaya pag hinalo natin, hindi siya dikit-dikit. So, nakagawa tayo dito ng 12 pieces na omochi. So, medyo malalaki to guys, no? So, yung ano ko kasi ayaw niya na may mga kamote, saging, so, langka. So, gusto niya is ganyan lang. So, mamaya, since may natira tayong ube, ilalagay natin mamaya dyan para yung sabaw mas lumapot, and then lumabas yung talagang lasa ng ube, and at the same time, para magkaroon ng kulay. So, maglalagay din tayo mamaya dito ng pandan para yung aroma, no? Yung amoy. And then, naglagay din tayo dito ng 3 kutsara ng corn, no? Para may kakaibang lasa. So, mix-mix lang natin. Hayaan natin siyang kumulo. And then, pag lumutang na siya, yun na yung sign na luto na yung omochi na inilagay natin. So, hayaan lang natin siyang kumulo hanggang sa is maluto. Then, maglagay tayo dito ng pandan para yung kasi wala tayong dahon, kaya itong artificial na flavor yung ilalagay natin para yung amoy, no? Mas lumabas yung amoy pandan at the same time yung lasa niya. So, hayaan lang natin siyang kumulo, no? So, hindi pa siya lumulutang. So, mag-add lang tayo dito ng ilang kutsara ng asukal. So, depende sa inyo kung gaano katamis. Ako kasi pag sa mga ganitong mga dessert or merienda, ayoko na masyadong matamis kasi nakakaumay. So, nasa sa inyo kung gusto nyo matamis na matamis or katamtaman lang. Basta ako katamtaman lang. So, naglagay lang ako dito ng, ng 5 kutsarang asukal. Kasi yung glutinous kanina, naglagay na rin ako ng asukal. So, lagyan na natin yung extra na ube na natira kanina, no? Para pampalapot ng sabaw, pandagdag lasa at pampakulay. So, mamaya, makita natin, no? Ubing-ubi na siya. Marami din yung natira. So, ayan guys, kung napansin nyo, no, yung sabaw natin lumapot na, and then yung kulay, no, ng ube. Kaya pag kinain nyo yan, talagang literal na lasang ube, hindi siya yung food coloring. So, kung napansin nyo, lumutang na rin yung ating mga omochi na ginawa, and then ang lalaki niya, so ang sarap. Mga 2 lang to, busog na kayo. And then, ayan na. So, ayan guys, napakasarap yung amoy ng pandan, yung ube, nagsama-sama. Then yung sabaw, no, hindi na tayo naglagay ng cornstarch kasi yung ube, yun na yung nagbigay ng pampalapot, no. And then yung lasa, sobrang sarap. So, ayan, kung napansin nyo, ayan, hinati ko na, ayan, yung ube na nilagay natin, saka yung cheese. So, di ba ang sarap? So, hindi siya ganong matamis kasi naglagay din tayo ng konting salt dito para mag-balance dun sa tamis. Thank you for watching!